Pinagpalat, magandang araw po sa ating lahat. Tuwang-tuwa ako sa inyong pagparito at hindi lamang ating mga naglilingkod na pari dito, mga Franciscan Capuchins, but palagay ko nakatingin ang ating mahal na ina. Tinitingnan tayo, ngumingiti siya dahil nagkakaisa tayo sa pagpaparangal sa kanya sa araw na ito, 32nd World Day of the Sick. Pakapakan natin ang ating mahal na ina. Holy Father sa kanyang mensahe sa 32nd World Day of the Sick. Anong sabi niya? Yung title ng kanyang message for this year, taon-taon nagbibigay siya ng mensahe. It's not good for man to be alone. Healing the sick by healing relationships. It's not good for man to be alone. Healing the sick by healing relationships. Kaya, maari natin makita yung pain, sakit, bilang isang regalo. Ibig sabihin, nagdudulot ng pagpapala. Ito ang narinig po natin sa unang pagbasa from the prophet Isaiah. Sino ang tinutukoy ni prophet Isaiah? Isang taong matuwid, isang tao walang ginawang masama, ngunit nilibak siya, pinahirapan at pinatay sa kahuli-hulihan. Of course, we hear this during the Holy Week, the suffering servant. Ang matapat na lingkod ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para siyang kordero, dinala sa patayan, kinatay. Pero itong korderong ito, nag-alay ng kanyang buhay para tayo mapalaya sa ating mga kasalanan. Yan ang ating Panginoong Jesus. So pain can be a blessing. Hingin natin sa ating mahal na ina, sa ating paglapit sa Kanya, sa araw na ito, matularan natin ang Kanyang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos pananampalataya. Matularan natin ang Kanyang anak, si Jesus. He expressed His love in a very concrete and yet a difficult way on the cross. Amen.